Isang mapagpalang araw sa inyo, aking mga kaibigan at taga-subaybay. Muli, ako po ang inyong kasama, handang magbahagi ng isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso at magpapaalala sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga. Madalas nating isipin na ang halaga ng isang bagay ay nasusukat sa presyo nito, na ang pagmamahal ay kayang tumbasan ng salapi. Pero paano kung ang pinakamahalagang yaman sa mundo ay ang mga sandaling hindi na natin maibabalik pa? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinag at ang presyo ng katahimikang kanyang binili. Sa isang iglap, natapos ang lahat. Ang marahang tunog ng pagpirma ng pluma sa makapal na papel, ang tanging umalingaw-ngaw sa loob ng malamig at tahimik na conference room. Binitiwan ni Sinag Alvaro ang ballpen at marahang isinandal ang likod sa kanyang mamahaling leather na upuan. Sa kanyang harapan, ang mga kasosyo sa negosyo ay nakangiti ng malapad, nag-uunahan sa pag-abot ng kanilang mga kamay. Congratulations, Mr. Alvaro. Another brilliant move. You are truly your father's son, a genius in this field. Gumiti si Sinag, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Thank you. This is a victory for all of us. Tagumpay. Iyon ang salitang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Tagumpay na naman para sa Alvaro Holdings, isang panibagong multimilyong kontrata na lalong magpapatibay sa kanilang imperyo. Ito ang buhay niya. Ito ang mundo niya. Ang bawat araw ay isang laban na kailangan niyang ipanalo. Habang nagkakagulo ang lahat sa pagbubunyi, nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Sumulyap siya rito. Nanay calling. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Pinindot niya ang answer at itinapat sa tainga. Ma, I'm in a meeting. Pagsisinungaling niya, kahit natapos na ang pirmahan. Sa kabilang linya, narinig niya ang malambing ngunit may bahid ng pananabik na boses ng kanyang ina, si Diwa. Anak, Sinag, kamusta? Uuwi ka na ba? Hinihintay kita para sa hapunan. Nagluto ako ng paborito mong kare-kare. Napapikit si Sinag. Muli, nakalimutan niya. Nangako siyang uuwi ng maaga ngayon. Ma, I'm sorry, something came up. The finalization of the deal? It took longer than expected. I can't make it tonight. Narinig niya ang katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa anumang salita. Ganoon ba, anak? Sagot ni Diwa. Pilit pinapasigla ang boses. Sige, ayos lang. Iinit ko na lang ulit bukas. Mag-iingat kapag uwi. I will, ma. Don't wait up for me. Sagot niya. Bago mabilis na ibinaba ang tawag, nakaramdam siya ng bahagyang kirot ng konsensya, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Para din naman sa kanya ang lahat ng ito, sabi niya sa sarili. Para sa kinabukasan ng pamilya namin, tinawagan niya ang kanyang sekretarya. Jen, cancel all my remaining appointments for today. Yes, sir. Uuwi na po kayo? No. I'm going to the victory party, sabi niya. And one more thing, bumili ka ng kwintas para kay nanay. Yung pinakamahal na makikita mo sa pinakamagandang jewelry store sa mall. Ipadala mo agad sa Hacienda Amihan. Make sure it gets there tonight. Yes, sir. Copy, sir. Iyon ang solusyon. Isang mamahaling regalo. Isang pambayad sala para sa kanyang pagliban. Para kay Sinag, lahat ng bagay ay may katumbas na presyo. At ang kapatawaran ng kanyang ina, sa isip niya, ay mabibili. Samantala, sa malawak at tahimik na Hacienda Amihan, mag-isang nakaupo si Diwa Alvaro sa harap ng mahabang hapagkainan. Ang mga pagkain ay nakahain pa, unti-unti nang lumalamig. Nakatingin lamang siya sa bakanting silya sa kanyang harapan, ang silyang laging inuupuan ng kanyang kaisa-isang anak. Ilang oras pa ang lumipas, isang delivery man ang dumating, dala-dala ang isang maliit at eleganteng kahon
na may tatak ng isang kilalang alhasan. Dinala ito ng katulong kay Diwa. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, isang kumikinang na kwintas na may diamante ang bumungad sa kanya. Maganda ito. Napakaganda. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang malamig na hiyas, ngunit hindi nito kayang painitin ang pangungulila sa kanyang puso. Isinara niya ang kahon at ipinatong ito sa mesa. Sa tabi ng lumalamig na kare-kare, ang kwintas ay sumama sa koleksyon ng mga mamahaling bagay, mga relo, bag, damit, na ipinapadala ni Sinag sa tuwing hindi siya makakauwi. Mga bagay na nagsisilbing paalala, hindi ng pagmamahal, kundi ng kanyang patuloy na pag-iisa. Gabi na. Ang victory party ay nasa kasagsagan nito. Ang malakas na tugtugin, ang tawanan ng mga mayayamang panauhin, ang walang tigil na pagtagay ng champagne. Si Sinag ay nasa gitna ng lahat ng ito, ngunit pakiramdam niya ay malayo siya. Ngumingiti siya, nakikipag-usap, pero ang isip niya ay lumilipad. Naramdaman niya ang pagkabagot. Pare-parehong mga mukha, pare-parehong mga usapan tungkol sa pera at kapangyarihan. Aalis na sana siya nang may isang babae ang pumukaw sa kanyang atensyon mula sa kabilang dulo ng ballroom. Nakatayo ito malapit sa bintana. Hawak ang isang kopita o red wine. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na bestida, ngunit sa gitna ng karamihan, tila ito lamang ang may sariling liwanag. Mayroon itong isang kakaibang aura, isang halo ng kagandahan, talino at hiwaga. Hindi niya maalis ang kanyang tingin. Tila naramdaman ng babae na may nakatitig sa kanya. Dahan-dahan itong lumingon at ang mga mata nila ay nagtagpo. Ngumiti ito sa kanya, isang ngingiting tila kayang tumunaw kahit sa pinakamatigas na puso. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Tanging ang babaeng iyon na lamang ang nakikita ni Sinag. Hindi niya namalayan ang sarili na naglalakad palapit dito na tila may isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa kanya. Magandang gabi, bati niya. Sinisikap na maging kalmado ang kanyang boses. Magandang gabi rin sa iyo, Mr. Alvaro. Sagot ng babae, ang kanyang boses ay malambing. May halong isang nakakaakit na kumpiyansa. I've heard so much about you. Congratulations on your latest victory. Nagulat si Sinag. You know me? Sino ba naman sa mundo ng negosyo ang hindi nakakakilala sa isang Sinag Alvaro? Sabi nito, kasabay ng isang bahagyang tawa. Ako nga pala si Mahalina. Mahalina Roxas. Inilahad nito ang kamay. Nang abutin ito ni Sinag, nakaramdam siya ng isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong braso. Ang balat nito ay malambot. Ang hawak nito ay magaan ngunit may diin. Halina, pag-ulit niya sa pangalan nito. It's a beautiful name. Salamat, sagot nito. Hindi binibitiwan ang pagkakatitig sa kanya. Naniniwala ako na ang mga pangalan ay may kapangyarihan. Ang pangalan mo, Sinag, ay perpekto para sa iyo. Ikaw ang liwanag ng inyong kumpanya. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag. Ang babaeng ito ay hindi tulad ng iba. Hindi lang siya maganda. Matalino rin siya at tila naiintindihan siya sa paraang hindi pa niya naranasan dati. Ang kanilang usapan ay umagos nang walang kahirap-hirap. Mula sa negosyo, napunta sila sa sining, sa mga pangarap, at sa buhay. Sa bawat salitang binibitawan ni Mahalina, lalong lumalalim ang paghanga ni Sinag. Tila nakahanap siya ng isang kakampi, isang taong nakakaunawa sa bigat ng mundong kanyang pinapasan. Nang gabing iyon, sa gitna ng isang selebrasyon para sa tagumpay na materyal, natagpuan ni Sinag ang isang bagay na higit pa sa salapi. Isang koneksyon na bigla niyang naramdamang matagal na niyang hinahanap. Ngunit sa likod ng matamis na ngiti at mga matang nangungusap ni Mahalina, isang madilim na sikreto ang nag-aabang. Sa ilalim ng pangalang Mahalina Roxas,
Nagtatago ang isang pusong puno ng galit. Naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang sirain ang lahat ng itinayo ng mga Alvaro. At si Sinag, na bulag sa katotohanan at uhaw sa pag-unawa, ay walang kamalay-malay na ang anghel na kanyang kaharap ay ang simula pala ng kanyang pinakamalaking bangungot. Ang mga sumunod na linggo para kay Sinag ay tila isang panaginip. Ang kulay abong mundo niya, na dati puno lamang ng mga numero, kontrata, at business meetings, ay biglang nagkaroon ng kulay. At ang kulay na yon ay may pangalan, Mahalina. Para siyang ipu-ipong dumating sa buhay ni Sinag. Ang kanilang mga araw ay napuno ng mga nakakakilig na tagpuan. Isang hapunan sa isang rooftop restaurant na tanaw ang buong syudad. Isang biglaang pagtakas papuntang Tagaytay para lamang humigop ng mainit na kape habang pinagmamasdan ang Bulkang Taal. Isang hapon na ginugol sa isang art gallery kung saan ipinapaliwanag ni Mahalina ang kahulugan ng bawat obra na para bang nababasa nito ang kaluluwa ng pintor. Sa bawat sandaling magkasama sila, lalong nahuhulog ang loob ni Sinag. Hindi lamang dahil sa taglay nitong kagandahan, kundi dahil sa talas ng isip nito. Kaya nitong makipagsabayan sa kanya sa usapang negosyo. Ngunit kaya rin nitong paalalahanan siya na may buhay sa labas ng 4 na sulok ng kanyang opisina. Si Mahalina ang perpektong balanse ng lahat ng hinahanap niya sa isang babae. Siya ang katahimikan sa gitna ng kanyang magulong mundo. Alam mo, Sinag, sabi ni Mahalina isang gabi habang magkahawak kamay silang naglalakad sa tabing dagat. Minsan, naiisip ko para kang isang agila. Masyadong mataas ang lipad, masyadong matalas ang tingin sa iyong mga gusto. Pero minsan, kailangan din ng agila na bumaba sa lupa at magpahinga. Napangiti si Sinag, at sa tingin ko, ikaw ang pahinga ko, Halina. Iyon na yon. Ang desisyon ay nabuo sa kanyang puso. Ito na ang babaeng gusto niyang makasama. At may isang mahalagang hakbang na kailangan niyang gawin. Ang ipakilala ito sa pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Gusto kitang dalhin sa amin, sa Hacienda Amihan, sabi niya. Gusto kong makilala ka ng nanay ko. Nakita niya ang panandaliang pagbabago sa ekspresyon ni Mahalina, isang kislap na hindi niya mawari, ngunit agad din itong napalitan ng isang matamis na ngangiti. Talaga? Siyempre, gustong-gusto ko. Isang karangalan na makilala ang babaeng nagpalaki sa isang tulad mo. Ang araw ng pagbisita ay dumating. Habang papalapit ang kanilang sasakyan sa malawak na tarangkahan ng Hacienda Amihan, ramdam ni Sinag ang pananabik. Ang hacienda, na may malalawak na luntiang taniman at isang antigong bahay na bato sa gitna, ay simbolo ng lahat ng pinaghirapan ng kanilang pamilya. Pagbaba nila ng sasakyan, sinalubong sila ng mga katulong at ni Diwa na nakatayo sa may beranda. May pilit na ngiti sa mga labi. Ma, si Mahalina po. Pagpapakilala ni Sinag, hinawakan ng kamay ng dalaga. Agad na lumapit si Mahalina kay Diwa at magalang na kinuha ang kamay nito upang magmano. Magandang araw po, Ginang Diwa. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Napakaganda po ng inyong tahanan. Ang bawat kilos ni Mahalina ay perpekto. Ang kanyang boses ay puno ng respeto. Ang kanyang mga ngiti ay magiliw. Nagdala pa ito ng paboritong puting orchidyas ni Diwa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may naramdamang kakaiba si Diwa. Isang lamig sa paraan ng pagtingin ni Mahalina. Isang kalkuladong galaw sa bawat pagbigkas ng salita. Ito ay isang bagay na hindi maipaliwanag. Isang kutob na tanging isang ina lamang ang makakaramdam. Ang hapunan ay nagsimula ng may formalidad. Sinikap ni Sinag na buhay ng usapan, ngunit ramdam niya ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Si Mahalina ay patuloy sa kanyang pagiging kaakit-akit, habang si Diwa naman ay tahimik na nagmamasid. Sumasagot lamang kapag tinatanong.
Sa gitna ng kanilang pagkain, itinuro ni Mahalina ang isang maliit na silver picture frame sa isang side table. "Napakaganda naman po ng kuha ninyong iyon," sabi nito. Tumayo at lumapit dito. "Ito po ba si Ginoong Alvaro? Nasa litrato ang isang mas batang diwa at ang yumaong asawa nito nakangiti habang magkaakbay. Ito ang paboritong litrato ni Diwa sa lahat." "Oo, iyan nga siya," sagot ni Diwa. Isang bahid ng lungkot ang dumaan sa kanyang mga mata. "Maaari ko po bang tingnan ng mas malap..." Hindi na natapos ni Mahalina ang sasabihin. Sa isang tila aksidenteng galaw, nasagi ng kanyang siko ang maliit na mesa. Ang picture frame ay nahulog sa sahig na baldosa at ang salamin nito ay nabasag at nagkapira-piraso. "Naku!" tili ni Mahalina, tinatakpan ng bibig. "Patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Akala ko po kasi ay mas malayo ang gilid ng mesa. Pasensya na po." Kinang Diwa, napakaburara ko. Agad na tumayo si Sinag para tulungan ito. "Ayos lang, Halina. Aksidente lang yon." "Hindi. Nakakahiya. Ang paboritong litrato ninyo," sabi ni Mahalina. Ang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Tumingin siya kay Diwa na tila humihingi ng tawad. "Paumanhin po talaga. Siguro po ay dahil sa pagkalito ko kanina. Noong pumasok po ako, parang nakita ko po na nasa ibang pwesto ang misitang iyan. Baka po nailipat ninyo kanina at hindi ko napansin." Natigilan si Diwa. Isang kasinungalingan. Alam na alam niya ang bawat pwesto ng gamit sa bahay na yon. Hindi kailanman nalipat ang mesang iyon mula pa nang mamatay ang kanyang asawa. Ang sinabi ni Mahalina ay isang banayad ngunit matalim na patutsada na siya, si Diwa, ay nagiging makakalimutin na. "Hayaan mo na, Halina. Aksidente lang." Ulit ni Sinag na ngayon ay nakatingin sa kanyang ina. "Ma, ayos lang po, di ba? Papalitan na lang natin ang frame." Walang nagsalita si Diwa. Pinulot na lamang niya ang nabasag na larawan mula sa sahig. Matapos ang hapunan, habang naghahanda si Mahalina na umuwi, kinausap ni Sinag ang kanyang ina sa kusina. "Ma, anong problema?" tanong ninit niya. Umiling si Diwa, hindi makatingin, nang diretso sa anak. "Wala, anak. Kilala kita, Ma. Mula pa kanina. Ang tahimik ninyo. Hindi niyo ba nagustuhan si Halina?" Huminga ng malalim si Diwa, nag-ipon ng lakas ng loob. "Sinag, may kakaiba sa kanya. Mag-ingat ka, anak, sa mga tingin niya, sa mga ngiti niya. May mali." Kumunot ang noo ni Sinag. Isang pader ng pagkadismaya ang biglang itinayo niya sa pagitan nilang dalawa. "Ma naman, kakikilala niyo pa lang sa kanya. Bigyan niyo naman siya ng pagkakataon. Mabait si Halina. Baka naman po naninibago lang kayo dahil ngayon nang ako nagdala ng bisita dito." "Hindi iyon, anak. Ito ay kutob ng isang ina." "Kutob?" putol ni Sinag. Bahagyang tumaas ang boses. "O baka naman po dahil malungkot kayo kaya lahat na lang ng tao ay pinagdududahan ninyo. Mahalina is a good person. Please, Ma, huwag naman po kayong ganito sa kanya." Nasaktan si Diwa sa narinig. Ang sarili niyang anak, kinukwestiyon ang kanyang pag-iisip. Pinipintasan siya dahil sa pag-aalala. Hindi na nila namalayan na sa may pintuan ng kusina nakatayo si Mahalina, tahimik na nakikinig. Nang maramdaman niyang patapos na ang usapan, dahan-dahan siyang umatras. Paglabas ni Sinag, nakita niya si Mahalina na nakatayo malapit sa hagdan. Ang mga balikat nito ay nanginginig. May mga luha sa kanyang mga mata. "Halina, anong nangyari?" Narinig ko kayo," sabi nito sa garalgal na boses. "Sinag, patawad. Hindi ko sinasadyang magdulot ng gulo sa inyo ng iyong ina. Siguro tama siya.
Siguro hindi talaga ako nababagay dito. Ang gusto ko lang naman ay magustuhan niya ako. Isang matinding pagkonsensya ang bumalot kay Sinag. Nakita niya ang babaeng mahal niya, umiiyak dahil sa sinabi ng kanyang ina. Walang pag-aalinlangan, niyakap niya ito ng mahigpit. Shh, it's not your fault. Bulong niya. Ako ang bahala. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang masaktan kanino man. Poprotektahan kita. Niyakap din siya ni Mahalina pabalik. At sa ibabaw ng balikat ni Sinag, habang hindi niya nakikita, isang tuso at mapagwaging nangiti ang sumilay sa mga labi ng dalaga. Ang unang bitak ay matagumpay na nailagay. Ang lason ay nagsisimula ng kumalat. Ang hasyenda amihan ay palaging naging santuwaryo para kay Diwa. Bawat sulok nito ay may dalang alaala. Bawat kasangkapan ay may kwento. Dito siya naging asawa, naging ina. Ngunit sa mga nagdaang araw ang santuaryong ito ay unti-unting naging isang kulungan ng pagkalito. At si Mahalina, na may ngiti ng isang anghel, ang tila may hawak ng susi. Ang pagbabago ay banayad sa simula. Mga maliliit na bagay na halos hindi mo mapapansin. Isang umaga, ang kanyang paboritong porselanang tasa ay wala sa karaniwang lalagyan nito. Sa ibang araw, ang libro na kanyang binabasa ay natagpuan niya sa loob ng hardin. Iisipin sana niyang dala lamang ito ng kanyang katandaan. Ngunit may isang bahagi sa kanyang isip na nagsasabing hindi. Mayroong nananadya. Isang hapon, hinanap niya ang pinakaiingatan niyang photo album, ang naglalaman ng mga litrato mula sa pagkabata ni Sinag hanggang sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Ito ang kanyang takbuhan sa mga sandaling nalulungkot siya. Ngunit wala ito sa aparador kung saan palagi itong nakalagay. Hinalughog niya ang buong silid-aklatan, ang kanyang kwarto, ngunit walang album na lumitaw. Ang pag-aalala ay nagsimulang kumain sa kanyang puso. Sakto namang pumasok si Mahalina sa silid. May dalang isang bandehadong tsaa. Tita Diwa, ayos lang po ba kayo? Tila po balisa kayo. Ang album ng mga litrato ni Sinag ay nawawala. Sagot ni Diwa. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Po, baka po nailagay niyo lang sa ibang lugar. Sabi ni Mahalina na may tono ng pag-aalala. Hayaan niyo po. Tulungan ko kayong maghanap. Naghainan si Mahalina na tumulong. Lumipas ang ilang minuto at mula sa kusina, narinig ni Diwa ang boses nito. Tita, nakita ko na po. Pumunta si Diwa sa kusina. At doon, sa ibabaw ng pantry, sa likod ng mga garapon ng asukal at kape, nakita niya ang kanyang album. Isang lugar na kailanman ay hindi niya paglalagyan nito. Nandito lang po pala, sabi ni Mahalina. Iniaabot ang album sa kanya. May isang tingin ito ng pinaghalong awa at pag-aalala. Isang tingin na tila nagsasabing, kawawa ka naman tita, nagiging makakalimutin ka na. Niyakap ni Diwa ang album, ngunit ang naramdaman niya ay hindi ginhawa, kundi isang nanunuot na lamig ng takot. Ang mga insidenteng tulad nito ay nasundan pa. May isang araw na dapat ay dadalaw ang kanyang mga kaibigang komadrona para sa isang munting merienda. Buong umaga siyang naghanda. Nagluto siya ng paborito nilang merienda at inayos ang mesa sa beranda. Ngunit lumipas ang oras ng usapan, walang dumating. Nang tawagan niya ang isa sa mga ito, nagulat siya sa naging sagot. Diwa, akala ko ba'y hindi ka na pwede? Sabi ng kaibigan niya sa kabilang linya. Tumawag ang nobya ni Sinag, si Mahalina. Sabi niya, masama raw ang pakiramdam mo at kailangan mong magpahinga. Kaya hindi na kami tumuloy. Nanlamig si Diwa. Hindi. Maayos ang pakiramdam ko. Naghihintay ako sa inyo. Pag-uwi ni Sinag ng gabing iyon, sinalubong siya ni Mahalina na may malungkot na mukha. Naunahan na siya nitong magkwento. Sinag, nag-aalala ako para kay tita.
Malumanay nitong sabi. Kanina, tila masama ang kanyang pakiramdam. Narinig ko siyang umuungol sa sakit ng ulo, kaya minabuti ko nang tawagan ang mga kaibigan niya para ipagpaliban muna ang kanilang lakad. Pero nang tanungin ko siya, itinanggi niyang masama ang pakiramdam niya. Baka nakalimutan na niya. Tiningnan ni Sinag ang kanyang ina. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala na may bahid ng pagkadismaya. Ma, sabi ni Halina. Hindi totoo yun, putol ni Diwa. Sinungaling siya. Maayos ang pakiramdam ko. Ma, please, sabi ni Sinag. Ang boses ay pagod na. Halina is just trying to help. Baka hindi niyo lang napansin na nahihilo na pala kayo. Sa mga salitang iyon, gumuho ang mundo ni Diwa. Ang sarili niyang anak, mas pinaniniwalaan ng isang estranghero kaysa sa kanya. Kinagabihan, pumasok si Sinag sa kanyang silid. Umupo ito sa gilid ng kanyang kama. Ang mukha nito ay seryoso. Ma, panimula nito, maingat ang bawat salita. Naiisip ko po, siguro, para hindi kayo nahihirapan at para may kasama kayo palagi. Baka dapat tayong kumuha ng isang private nurse para alalayan kayo dito sa bahay. Para siyang sinampal. Isang yaya. Yun ang tingin sa kanya ng anak niya ngayon. Isang matandang pabigat na kailangang bantayan. Ang mga luha ay nagunahan sa pagtulo mula sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding sakit at pagkabigo. Hindi ko kailangan ng yaya, Sinag, sabi niya. Ang boses ay basag. Ang kailangan ko ay ang anak ko. Tumalikod siya at nagtalukbong ng kumot, ayaw nang makipagtalo pa. Lumabas si Sinag sa silid na may mabigat na kalooban, lalong kumbinsido na tama ang kanyang desisyon. Hindi makatulog si Diwa. Ang sakit sa kanyang dibdib ay tila pumipiga sa kanyang paghinga. Maya-maya, narinig niya ang mahihinang boses mula sa sala sa ibaba. Boses ni Sinag at ni Mahalina. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa may pintuan ng kanyang silid, iniwang bahagyang bukas para makinig. Narinig niya ang malambing at mapang-alalang boses ni Mahalina. Kaya ko lang naman ito nasasabi dahil nag-aalala ako. Mahal, paano kung may mga transaksyon siyang gawin na makakasama sa kanya? O baka may mga taong manloko sa kanya dahil sa kanyang estado? You know how vulnerable the elderly can be. May sandaling katahimikan. Para maprotektahan siya, patuloy ni Mahalina. Siguro mas mabuti kung pansamantala. Ikaw muna ang hahawak ng kanyang mga personal na ari-arian at bank accounts para lang masigurado na ligtas ang lahat para sa kanya. It's an act of love, Sinag, not control. Napahawak si Diwa sa kanyang dibdib. Hinihintay niya ang sagot ng kanyang anak. Umaasa siyang ipagtatanggol siya nito, na sasabihing may tiwala ito sa kanya. Ngunit ang narinig niya ay ang mga salitang tuluyang dumurog sa kanyang puso. You're right, Halina, sagot ni Sinag matapos ang isang mahabang pag-iisip. Maybe you're right. It's for the best. Sa sandaling iyon, ang unang bitak sa kanilang relasyon ay tuluyan ng naging isang malalim at malawak na lamat. Naramdaman ni Diwa na hindi na lamang ang kanyang isipan ang kinukwestiyon, kundi pati ang kanyang kalayaan at karapatan bilang isang ina. At sa laban na ito, napagtanto niyang nag-iisa na lamang siya. Ang mga araw para kay Diwa ay naging isang walang katapusang paghihintay sa dilim. Ang dating santuwaryo na Hacienda Amihan ay naging isang hawla at ang hangin sa loob nito ay tila mas mabigat, mas mahirap higupin. Ang kanyang pag-iisa ay lalong naging malupit dahil sa palagiang presensya ni Mahalina na ngayon ay halos hindi na umaalis sa kanyang tabi na para bang isang magandang bantay na may masamang hangarin. Lalo pang lumubha ang lahat ng mapansin ni Diwa ang pagbabago sa kanyang sariling katawan. Palagi siyang inaantok, ang kanyang isip ay parang may ulap na bumabalot, at ang kanyang mga alaala
ay tila mas madaling mawala. Oras na po para sa inyong mga bitamina, tita. Sasabihin ni Mahalina tuwing umaga. May dalang isang basong tubig at ang maliit na lalagyanan ng gamot. Ang nangiti nito ay kasing tamis pa rin ng dati. Ngunit nakikita na ni Diwa ang kislap ng panloloko sa mga mata nito. Walang kamalay-malay si Sinag na ang dating bitamina ng kanyang ina ay palihim nang pinalitan ni Mahalina ng mahinang uri ng pampakalma, sapat lamang para lituhin ang isip ni Diwa at patunayan ang kasinungalingang siya ay unti-unti nang nauulian. Dahil sa kanyang kondisyon, lalo siyang naging bilanggo sa sariling pamamahay. Ang anak na dapat sana'y kanyang sandalan ay naging anino na lamang na dumadalaw. Ang mga matay puno ng awa sa halip na pag-unawa. Si Diwa ay nalulunod at walang sino mang nakakakita nito. Isang hapon, habang nagpapanggap si Mahalina na abala sa pag-aasikaso ng mga bulaklak sa hardin, nakahanap si Diwa ng pagkakataon. Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan, isang sinag ng pag-asa. Si Lakas Robles. Ang matalik na kaibigan ni Sinag mula pagkabata. Ang kasosyo nito na umalis sa kumpanya dahil sa isang di pagkakaunawaan. Si Lakas ay matalino, matalas, at higit sa lahat, kilala niya ang tunay na pagkatao ni Sinag. Kung may isang taong posibleng makaintindi, iyon ay si Lakas. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha ni Diwa ang kanyang lumang telepono mula sa baul. Buti na lamang at hindi pa niya ito na itatapon. Nagtago siya sa pinakasulok ng kanyang silid, sa likod ng mga kurtina, at sinimulang hanapin ang numero ni Lakas. Nang makita niya ito, huminga siya ng malalim at pinindot ang dial. Nagring ito ng isang beses, dalawa. Hello? Lakas? Lalakas, anak. Si Tita Diwa mo ito. Pabulong niyang sabi, habang ang puso niya ay kumakarera sa kaba. Tita Diwa, kamusta na po kayo? Bigla po kayong napata. Hindi na natapos ang sasabihin ni Lakas. Ang pinto ng silid ay bumukas ng malakas. Para siyang isang multo na biglang sumulpot. Si Mahalina ay nakatayo roon. Ang mga matay nag-aapoy sa galit. Bago pa makakilos si Diwa, mabilis na sinunggaban ni Mahalina ang telepono mula sa kanyang mga kamay. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Malamig na sabi ni Mahalina. Ang boses ay iba na. Wala na ang dating lambing. Ibalik mo sa akin iyan. Sigaw ni Diwa. Sinusubukang abutin ang telepono. Ngunit mabilis si Mahalina. Tinitigan niya si Diwa habang pinipindot ang end call. Pagkatapos, sa harap mismo ng nanlalaking mga mata ni Diwa, hinanap nito ang pangalan ni Lakas sa contacts at walang awang binura ito. Wala kang matatakbuhan, Diwa, sabi ni Mahalina. Ibinaba na ang titulo at tinawag na lang siya sa pangalan. Ang bawat salita ay parang lasong tumataraki sa pandinig ni Diwa. Tingnan mo ang sarili mo, isang matandang walang silbi na pinagsawaan na ng sariling anak. Akala mo ba may maniniwala sa'yo? Hayop ka! Umiiyak na, sabi ni Diwa. Ako! Tumawa si Mahalina, isang tawang nakakakilabot. Ako ang anghel dito, Diwa. Ako ang mabait. Ako ang nag-aalaga. At ikaw? Ikaw ang matandang baliw. Kahit ang sarili mong anak, hindi na naniniwala sa'yo. Nag-iisa ka na lang. At ngayon, ako na ang reyna sa pamamahay na ito. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na sumaksak sa puso ni Diwa. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Habol ang kanyang hininga. Ang hangin ay tila ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Ito na ba yon? Ito na ba ang katapusan niya? Sakto namang bumukas ang pinto sa ibaba. Dumating na si Sinag. Isang biglaang lakas ang bumuhos kay Diwa. Ito na ang kanyang pagkakataon. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Kailangan niyang ipamukha sa anak niya ang kasamaan ng babaeng ito. Patakbo siyang bumaba ng hagdan, gula-gulanit ang ayos, luhaan ang mga mata. Sinag!
Anak, tulungan mo ako. Nagulat si Sinag sa itsura ng kanyang ina. Sa likod nito, nakita niya si Mahalina na dahan-dahang bumababa. Ang muka ay puno ng pag-aalala at takot. Ma, anong nangyayari? Tanong ni Sinag. Siya, sigaw ni Diwa. Itinuturo si Mahalina na ngayon ay nagsisimula ng humikbi. Demonyo ang babaeng yan. Sinungaling siya. Gusto niya tayong sirain, Sinag. Huwag kang maniwala sa kanya. Tiningnan ni Sinag ang kanyang ina na tila wala sa sarili. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mahalina na tahimik na umiiyak sa isang sulok. Ang kanyang puso ay nahati. Ngunit ang kanyang isip na matagal nang nilason ng mga kasinungalingan ay pumili na. Pagod na siya. Pagod na siyang umuwi sa ganitong eksena. Ang gusto niya lang ay katahimikan. Ma, sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng pinalidad. Ma, tama na. Ang sigaw na yon ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, mas matalas pa sa anumang talim. Natigilan si Diwa. Ang huling sinag ng pag-asa sa kanyang mga mata ay tuluyan ng namatay. Ang kanyang anak, ang kanyang kaisa-isang anak, ay sumigaw sa kanya. Kinampihan nito ang demonyo. Napaluhod si Diwa sa sahig, talunan. Wala nang natira. Siya ay tunay ngang nag-iisa na. Pagod. Iyon ang nararamdaman ni Sinag habang minamaneho niya ang sasakyan pauwi sa Hacienda Amihan. Pagod hindi lamang mula sa maghapong trabaho, kundi pagod mula sa bigat na pasan-pasan niya sa kanyang puso. Ang sigaw niya sa ina kagabi ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Isang tinik na bumaon ng malalim sa kanyang konsensya. Hindi dapat siya sumigaw. Alam niya iyon. Ngunit ang pagnanais niya para sa kapayapaan, para sa katahimikan, isang bagay na tila ibinibigay sa kanya ni Mahalina ang nagtulak sa kanya sa puntong iyon. Ngayong gabi, babawi siya. Kakausapin niya ng masinsinan si nanay. Ipapaintindi niya rito na ang lahat ng ginagawa niya ay para sa ikabubuti nito. Pagpasok niya sa malaking tarangkahan ng hasyenda, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Karaniwan, sa ganitong oras, naririnig niya ang mahinang tunog ng telebisyon mula sa sala o ang kalansing ng mga kubyertos mula sa kusina. Ngunit ngayon, wala. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Ma, halina. Tawag niya. Ang kanyang boses ay tila nilamon ng katahimikan ng malawak na bahay. Walang sumasagot. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Naglakad siya papasok. Ang mga yabag niya ay umuugong sa sahig na gawa sa nara. Nilibot niya ng tingin ang sala at ang kusina. Walang tao. Dinala siya ng kanyang mga paa patungo sa pasilyo na humahantong sa silid ng kanyang ina. Bahagyang nakabukas ang pinto. Ma? Muli niyang tawag, mas mahina na ngayon. Nang sumilip siya sa siwang, ang unang napansin niya ay isang bagay sa sahig. Maitim, kalat-kalat. Sa unang tingin, tila mga patay na gagamba na nakakalat sa maputing sahig. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. At doon, ang mundo ni Sinag Alvaro ay huminto sa pag-ikot. Ang mga itim na bagay sa sahig ay hindi gagamba. Ito ay mga lagas na buhok, mahahabang hibla ng itim at kulay pilak na buhok, nakakalat na parang mga damo pagkatapos ng isang malakas na bagyo. At sa gitna ng lahat ng ito, sa harap ng isang antigong salamin, nakaupo ang kanyang ina. Si Diwa ay nakaupo ng tuwid sa isang silya, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakatitig lamang ito sa sariling refleksyon sa salamin, ngunit tila hindi niya ito nakikita. At ang kanyang buhok, ang kanyang mahabang buhok na inalagaan niya at nagsilbing korona ng kanyang karangalan sa loob ng maraming taon, ay wala na.
Ito ay ginupit ng walang awa, wasak-wasak. Ang iba ay maikli, ang iba ay nakalbo, na para bang isang baliw na hardinero ang gumamit ng gunting dito. Sa sahig, sa tabi ng kanyang mga paa, nakahandusay ang isang pares ng gunting na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lampara. Bulong ni Sinag, ang kanyang boses ay hindi makilala. Ang kanyang utak ay tumatangging iproseso ang tanawing nasa kanyang harapan. Bigla, mula sa isang madilim na sulok ng silid, lumabas si Mahalina. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha, ang kanyang damit ay bahagyang gusot. Sinag! Humagulgol ito. Salamat sa Diyos at dumating ka, ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Lumapit ito sa kanya at yumakap, nanginginig ang buong katawan. Sinubukan ko siyang pigilan, Sinag. Sinubukan ko. Ngunit bigla na lang siyang nagwala. Kinuha niya ang gunting at sinimulang gupitin ang kanyang buhok. Sumisigaw siya na ayaw na raw niya sa mundo. Napabigat na lang daw siya. Sinag, natakot ako. Ang kwento ni Mahalina ay pumasok sa tainga ni Sinag. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kanyang ina. Ang paliwanag nito ay tugma sa lahat ng kanyang kinatatakutan na ang kanyang ina ay tuluyan nang nawala sa katinuan. Ngunit bakit? Bakit may isang bagay sa loob niya ang hindi naniniwala? Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakayakap ni Mahalina at lumakad palapit kay Diwa. Lumuhod siya sa harap nito. Ang kanyang mga tuhod ay lumalagitik sa sahig na puno ng buhok. Ma? Tawag niya. Inaabot ang kamay para hawakan ang pisngi nito. Ma, ako to, si Sinag. Ngunit si Diwa ay hindi gumalaw. Hindi kumurap. Hindi nagsalita. Ang mga mata nito ay patay. 2 bintanang isinara sa mundo. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang kanyang ina. Ito ay isang basag na figurin. Isang katawan na walang kaluluwa. At doon, habang nakatingin siya sa kawalan sa mga mata ng kanyang ina, at habang naririnig niya ang mga kontroladong hikbi ni Mahalina sa kanyang likuran, sa unang pagkakataon, isang maliit at malamig na binhi ng pagdududa ang itinanim sa kanyang puso. Kaya ba talaga itong gawin ni nanay sa sarili niya? Tanong niya sa sarili. O may ibang gumawa nito sa kanya? Habang nagkakagulo na ang mga katulong na pumasok sa silid, at habang si Mahalina ay abala sa pag-uutos at pag-iyak, may isang matandang kasambahay na tahimik na nagmamasid sa isang sulok. Sa kanyang pagliligpit ng mga hibla ng buhok, malapit sa kinatatayuan ni Mahalina kanina, may napansin siyang kumikinang. Dahan-dahan niya itong pinulot. Isang maliit at kakaibang botones. Gawa sa perlas, may gintong sinulid. Alam niya ang lahat ng damit ni Diwa. At sigurado siya, ang botones na yon ay hindi kailanman naging parte ng kasuotan ng matandang ginang. Hindi niya ito ibinigay kay Mahalina. Sa halip, isinara niya ang kanyang palad. Itinago ang maliit na ebidensya sa kanyang bulsa at nagpatuloy sa paglilinis na may mabigat na puso. Ang umaga ay dumating ng walang kulay para kay Sinag. Magdamag siyang nakabantay sa tabi ng kanyang ina na nananatiling tila isang estatwa, nakatingin sa kawalan. Walang salita, walang emosyon. Ang tanging nagpapatunay na buhay pa ito ay ang marahang pagtaas at pagbaba ng dibdib nito sa bawat paghinga. Ang bigat sa kanyang puso ay halos hindi na niya makayanan. Pumasok si Mahalina sa silid. May dalang agahan. Ang mukha nito ay nagpapakita ng labis na pag-aalala. Ngunit sa likod nito, may isang kislap ng pananabik na hindi napansin ni Sinag. Mahal, kumain ka muna. Malambing nitong sabi. Kailangan mo ng lakas. Umiling si Sinag, hindi inaalis ang tingin sa ina. Wala akong gana. Sinag, pakinggan mo ako. Lumuhod ito sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang akuin ang lahat ng ito. Nandito ako.
Ako ang bahala sa lahat. Magpahinga ka muna. Pero may isang bagay lang. Ano yon? Tumawag ang opisina. May emergency board meeting daw. Kailangan ka raw doon. Kumunot ang noo ni Sinag. Ang kumpanya. Iyon ang huling bagay sa kanyang isipan ngayon. Hindi ako pwedeng umalis. Hindi ko pwedeng iwan si nanay. Naiintindihan ko, sabi ni Mahalina, hinahaplos ang kanyang likod. Pero importante daw ito, Sinag. Ayokong maging isa pa itong problema para sa'yo. Sige na, lumakad ka na. Kahit sandali lang. Pangako, hindi ko pababayaan si Tita Diwa. Babantayan ko siya. Sa sobrang pagod at pagkalito, nagpatalo si Sinag. Marahil ay tama si Mahalina. Kailangan niyang harapin ito para matapos na. Hinalikan niya sa noo ang kanyang ina, isang halik na hindi nito naramdaman, at umalis na may mabigat na kalooban. Pagdating niya sa Alvaro Holdings, ang gusaling dati simbolo ng kanyang kapangyarihan, naramdaman niyang tila siya isang dayuhan. Sa boardroom, ang mga miyembro ng lupon ay nakaupo na, ang mga mukha ay seryoso at hindi mabasa. Nakita niya si Mahalina na nakaupo sa isa sa mga silya, hindi sa likuran bilang suporta, kundi sa tabi ng bakanteng upuan para sa CEO. May kakaiba sa ayos nito ngayon. Ang malambot na babae ay napalitan ng isang babaeng may matigas na tindig at matalim na tingin. Anong nangyayari dito? Tanong ni Sinag. Bago pa may makasagot, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana, may dalang isang itim na portfolio. Hindi ito ang abogado ng kumpanya. Sino ka? Tanong ni Sinag. Hindi siya sinagot ng lalaki. Sa halip, binuksan nito ang portfolio at nagsimulang maglabas ng mga dokumento. Inilalatag ang mga ito sa mesa sa harap ng lahat. Alinsunod sa mga dokumentong ito, nagsalita ang abogado sa isang malamig at formal na tono. Ang Special Power of Attorney na pinirmahan ni G. Sinag Alvaro, kasama ang paglilipat ng karamihan ng kanyang voting shares bilang kolateral para sa isang personal na pautang na ibinigay ni Miss Mahalina Roxas na ngayon ay nag-default na. Ang kontrol ng Alvaro Holdings ay legal na inililipat kay Miss Roxas, epektibo ngayong araw. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Sinag. Hindi siya makahinga. Tiningnan niya ang mga papeles. Nandoon nga ang pirma niya. Mga papeles na ipinapirma sa kanya ni Mahalina sa mga nakaraang linggo. Mga papeles na sinabi nitong para sa investment o charity. Mga papeles na hindi man lang niya binasa dahil sa bulag na pagtitiwala. Tumingin siya kay Mahalina, naghahanap ng paliwanag, umaasang isa lamang itong masamang biro. Halina, anong ibig sasabihin nito? Tumayo si Mahalina. Ang matamis na ngiti na minahal niya ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang mapanuyang ngisi na puno ng pagkamuhi. Ang pangalan ko, sabi nito, ang boses ay matigas at puno ng lason, ay hindi Mahalina. Iyan ay isang pangalan para sa mga mahihina. Ang tunay kong pangalan ay Lourdes. Lourdes Dimagiba. Dimagiba. Ang pangalan ay tila isang kulog na yumanig sa buong silid, isang multo mula sa nakaraan. Ang pamilyang dati may maliit na kasosyo ng kanyang ama, ang pamilyang nalugi at biglang naglaho. Ang tatay mo, patuloy ni Lourdes, lumalakad palapit sa kanya, ang bawat hakbang ay may diin. Ang nagnakaw ng lahat sa amin. Ginamit niya ang tiwala ng aking ama para pabagsakin ang aming maliit na kumpanya at saluhin ito para sa kakarampot na halaga. Dahil sa kanya, nawala ang lahat sa amin. Dahil sa kanya, namatay ang aking ama na may sama ng loob sa dibdib. Hindi totoo yan, bulong ni Sinag, ngunit kahit siya ay hindi sigurado. Ngayon Sinag Alvaro, huminto ito sa kanyang harapan. Ang mga mata ay nag-aapoy. Narito ako para bawiin ang lahat. Hindi lang ang pera,
Hindi lang ang kumpanya. Kukunin ko ang lahat ng mahalaga sa iyo. Sisirain ko ang pangalan ng pamilya mo at iiwan kitang walang-wala. Tulad ng ginawa ng ama mo sa amin. Ito ang aking paghihiganti. Sa isang iglap, ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng higit pa sa sarili niya, ay naging isang halimaw. Ang lahat ay isang kasinungalingan. Ang pagmamahal, ang pag-aalala, ang bawat halik, ang bawat yakap. Lahat ay parte ng isang tuso at malupit na plano. Hindi na niya alam kung paano siya nakalabas ng gusaling iyon. Naglalakad siyang parang isang zombie. Ang mga bulungan at tingin ng mga dating empleyado ay tumatagos sa kanya. Nang makasakay siya sa kanyang kotse, isa lang ang pumasok sa kanyang isipan, si nanay. Kinuha niya ang kanyang telepono, nanginginig ang mga kamay. Dininial niya ang numero ng hasyenda. Nagring ito at nagring, walang sumasagot. Alam niya kung bakit. Ang babaeng demonyo na yon ay naroon, kasama ng kanyang walang kalaban-laban na ina. Napasuntok siya sa manibela. Isang sigaw ng galit at pagsisisi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ipinagkanulo niya ang lahat. Ipinagkanulo niya ang kanyang ina. At ngayon, nawala na sa kanya ang lahat. Pinaandar niya ang sasakyan ng walang patutunguhan. Ang mga gusali at ilaw ng syudad ay lumalabo sa kanyang mga matang puno ng luha. Nagmaneho siya ng nagmaneho hanggang sa huminto ang sasakyan sa isang pamilyar ngunit halos nakalimutan ng lugar. Sa harap niya ay isang maliit at lumang gusali. Sa salamin ng bintana, may nakapintang mga salita na bahagya ng nabubura. Robles and Associates. Ang dating opisina ni Lakas. Ang kaibigang tinalikuran niya. Ipinatong niya ang kanyang noo sa malamig na manibela. Ang makapangyarihang si Sinag Alvaro, ang hari ng kanyang imperyo, ay tuluyan ng gumuho, mag-isa, wasak, at walang matakbuhan. Hindi alam ni Sinag kung gaano siya katagal na nakayuko sa manibela ng kanyang sasakyan. Ang tanging alam niya ay ang bigat na tila dumadagan sa kanyang likod, isang bigat na gawa sa pinaghalong galit, hiya, at isang pagsisising walang kapantay. Sa labas, ang gabi ay unti-unting nagiging umaga, ngunit sa loob niya, ang dilim ay mas kumakapal pa. Sa wakas, nag-ipon siya ng lakas ng loob. Ang lakas ng loob na hindi nagmula sa kanyang dating kayabangan, kundi mula sa desperasyon. Bumaba siya sa sasakyan at tumayo sa harap ng maliit na opisina ni Lakas. Ang ilaw sa loob ay nakabukas pa. Kumatok siya sa pinto. Isang beses, 2 beses. Ang bawat katok ay parang isang suntok sa sarili niyang dibdib, isang pag-amin ng kanyang pagkatalo. Bumukas ang pinto. Si Lakas Robles ay tumambad sa kanya. Ang mukha ay nagpapakita ng pagod. Ngunit ang mga mata ay matalas pa rin. Nakita nito ang itsura ni Sinag, ang gusot na damit, ang namumugto at namumulang mga mata. Ang aura ng isang taong nawalan ng lahat. Walang salitang namutawi. Ngunit sa mga mata ni Lakas, nabasa ni Sinag ang isang bagay na mas masakit pa sa anumang pangungutya. Awa. "Pumasok ka," sabi ni Lakas. Binuksan ng mas maluwag ang pinto. Ang loob ng opisina ay simple lang. Malayo sa karangyaan ng Alvaro Holdings, puno ito ng mga libro ng batas at mga tumpok ng papeles. Umupo si Sinag sa isang upuang kaharap ng mesa ni Lakas. Pakiramdam niya'y isa siyang kriminal na handa nang umamin sa kanyang kasalanan. "Tumawag si Tita Diwa sa akin nung isang araw," sabi ni Lakas. Binasag ang katahimikan habang nagsasali ng kape. Bago naputol ang linya, ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ina, ang tuluyang nagpabagsak sa lahat ng pader na itinayo ni Sinag. Humagulgol siya, hindi isang tahimik na pag-iyak,
kundi isang malakas at basag na hagulgol ng isang lalaking tuluyan ng nadurog. Sa harap ng dati niyang kaibigan, inilabas niya ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagdating ni Mahalina, ang mga kasinungalingan, ang kanyang pagkabulag, ang mga papel na pinirmahan niya, ang sinapit ng kanyang ina, at ang pagtataksil na sumira sa kanilang buhay. Nakinig lang si Lakas, hindi ito nagsalita, hindi ito sumingit. Hinayaan lang niya si Sinag na ilabas ang lahat. Nang matapos si Sinag, ang tanging tunog na maririnig ay ang kanyang mga basag na hikbi. "Bakit mo ako iniwan, Lakas?" tanong ni Sinag sa mahinang boses. "Bakit ka umalis sa kumpanya?" Huminga ng malalim si Lakas. "Umalis ako, Sinag, dahil hindi mo na ako nakikinig. Naging bingi ka sa payo ng lahat maliban sa sarili mo. Ang tanging naririnig mo na lang ay ang tunog ng perang pumapasok. At ang isang taong bingi sa katotohanan ay madaling malinlang." Ang mga salita ni Lakas ay matalim, ngunit totoo. Bawat isa ay tumagos sa puso ni Sinag. "Tulungan mo ako, Lakas," pagmamakaawa niya. "Pakiusap, hindi para sa akin, para kay nanay." Tinitigan siya ni Lakas ng matagal. Sa mga mata nito, nakita ni Sinag ang bakas ng kanilang pagkakaibigan, isang bagay na akala niya ay tuluyan na niyang sinira. "Galit ako sa'yo, Sinag. Galit ako sa ginawa mo kay Tita Diwa," sabi ni Lakas. "Pero mas galit ako sa mga taong gumagamit ng kahinaan ng iba para manloko. Tutulungan kita." Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Sinag. Ngunit alam niyang may isang mas malaking laban siyang kailangang harapin. Umuwi siya sa hasyenda amihan. Ang dating masayang tahanan ay tila isang malaking puntod. Ang mga katulong ay naglalakad ng dahan-dahan. Ang mga muka ay balot ng takot. Si Mahalina o Lourdes ay wala roon. Ngunit ang kanyang presensya ay nananatili. Isang madilim na anino na bumabalot sa buong kabahayan. Umakyat siya sa silid ng kanyang ina. Naroon pa rin ito, nakaupo sa parehong posisyon. Inilapag niya ang isang silya sa tabi nito at umupo. "Ma," simula niya, ang lalamunan niya ay tuyo. "Ma, patawad. Patawarin mo ako, Ma." Walang sagot. "Kasalanan ko ang lahat." Patuloy niya. Ang mga luha ay muling dumadaloy. "Naging bulag ako, Ma. Naging bingi. Mas pinaniwalaan ko ang isang demonyo kaysa sa sarili kong ina. Patawad, Ma." Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig. Walang buhay. Sinubukan niyang kausapin ito. Ikwento ang mga masasayang alaala nila noong bata pa siya. Umaasang may isang salita o isang kislap man lang sa mga mata nito. Ngunit wala. Ang ina niya ay nasa isang mundong hindi niya marating. Lumipas ang buong araw na ganoon. Si Sinag ay nakaupo lang doon, binabantayan ng isang katawang humihinga, ngunit wala ng buhay. Pumasok ang isang katulong at naglapag ng pagkain sa mesa. Hindi niya ito ginalaw. Tumingin siya sa paligid ng silid. Nakita niya ang mga mamahaling regalo na ibinigay niya sa ina sa paglipas ng mga taon. Ang kumikinang na kwintas na ipinadala niya noong gabing una niyang makilala si Mahalina. Ang mga designer bag na hindi naman nito ginamit, ang mga alahas na hindi maikukumpara sa ngiti nito. Ngayon, ang lahat ng iyon ay parang basura. Mga walang kwentang bagay, mga simbolo ng kanyang pagkukulang, mga paalala ng bawat pagkakataong mas pinili niya ang trabaho kaysa sa pagmamahal. Ang yaman na ipinagmalaki niya ay ang siyang nagbaon sa kanila sa impyerno. Biglang nagring ang kanyang telepono. Nanginginig niya itong sinagot. Si Lakas. "Sinag," sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. "May nahanap ako." Ang hardinero na nag-resign bigla pagkatapos ng gabing iyon. Natuntun ko kung nasaan siya nagtatago.
Napabangon si Sinag. Ang hardinero, isang piraso ng palaisipan na hindi niya napansin, isang posibleng susi. Nasaan siya? Ang address na ibinigay ni Lakas ay nagdala sa kanila sa isang masukal at liblib na baryo sa probinsya ng Laguna, malayo sa ingay at karangyaan ng Maynila. Ang hangin dito ay malinis, ngunit para kay Sinag, ito ay mabigat, puno ng hindi kasiguraduhan. Bawat liko sa makitid na daan ay nagpapakaba sa kanya. Ang kanilang misyon, hanapin si Mang Cardo, ang hardinero, ang nag-iisang nawawalang piraso sa madilim na palaisipan. Habang nagmamaneho si Lakas, pasulyap-sulyap siya kay Sinag na nasa passenger seat. Tahimik lang ito. Nakatingin sa labas ng bintana, ngunit nakikita niya ang digmaan sa loob nito. Ang dating arogante at makapangyarihang CEO ay napalitan ng isang lalaking sugatan, hinahabol ng sarili niyang mga pagkakamali. Alam ni Lakas na ang pagtulong niya kay Sinag ay hindi lang para sa kanilang pagkakaibigan o para kay Tita Diwa. Ito ay para bigyan din si Sinag ng pagkakataong mahanap ang kapatawaran, hindi mula sa iba, kundi mula sa kanyang sarili. Malapit na tayo, sabi ni Lakas. Tinuturo ang isang grupo ng mga bahay kubo sa di kalayuan. Ayon sa impormante ko, dito nagtatago ang pamilya niya. Ipinark nila ang sasakyan sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga at naglakad patungo sa mga kabahayan. Ang mga aso ay tumahol at ang mga tao ay nagsilabasan. Ang mga matay puno ng pag-usisa sa mga dayong dumating. Nagtanong-tanong sila. Sa simula, lahat ay nagkibit-balikat. Nagsasabing walang Cardo na nakatira roon. Ngunit sa tiyaga ni Lakas at sa ilang libong pisong iniabot sa isang may-ari ng tindahan, na ituro rin sila sa isang maliit na kubo sa dulo ng nayon, malapit sa ilog. Habang papalapit sila sa kubo, bumibilis ang tibok ng puso ni Sinag. Ito na yon. Ang sagot sa kanyang mga tanong ay nasa loob ng maliit na bahay na yon. Ano ang sasabihin niya? Paano niya kukumbinsihin ang isang taong halatang nagtatago na magsalita? Kumatok sila sa pinto na gawa sa kawayan. Walang sumagot. Kumatok sila muli. Mas malakas. Sino yan? Isang nanginginig na boses ng babae ang sumagot mula sa loob. Miss, sabi ni Lakas sa magalang na tono. Nandyan po ba si Mang Cardo? Kaibigan lang po. Wala siyang kaibigan dito. Umalis na kayo. Pakiusap po. Si Sinag na ang nagsalita. Idinikit ang bibig sa siwang ng pinto. Kailangan ko lang po siyang makausap. Tungkol po ito sa nangyari sa Hacienda Amihan. Tungkol po ito sa nanay ko. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, narinig nila ang tunog ng pag-alis ng trangka. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang payat na babae, marahil ay asawa ni Mang Cardo, ang humarap sa kanila. Ang mga matay puno ng takot. Sa likod niya, sa isang madilim na sulok, nakaupo si Mang Cardo, nakayuko, ang muka ay nakatago sa kanyang mga palad. Pumasok sila. Ang loob ng bahay ay halos walang gamit. Malinaw na sila'y tumakas ng walang dala. Mang Cardo? Sabi ni Sinag, lumuhod sa harap ng matanda. Pakiusap po. Sabihin niyo po sa akin ang totoo. Ano po ang nangyari noong gabing iyon? Umiling-iling si Mang Cardo. Nanginginig ang buong katawan. Hindi po ako pwedeng magsalita. Papatayin niya kami. Papatayin niya ang pamilya ko. Sino? Si Lourdes? Tanong ni Lakas. Tumango ang matanda. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Doon, sa gitna ng karukaan at takot, ikinuwento ni Mang Cardo ang lahat. Inutusan daw siya ni Mahalina, Lourdes, na pumasok sa silid ni Doña Diwa. Binigyan siya nito ng malaking halaga ng pera. Ngunit hindi iyon ang pinakamabigat. Tinakot siya nito. Alam ni Lourdes kung saan nag-aaral ang kanyang mga anak.
Ipinakita nito sa kanya ang mga litrato ng mga ito. Isang maling galaw mo lang, Cardo, sabi daw nito, at hindi mo na sila makikitang muli. Ang utos ay simple, ngunit malupit. Gupitin ang buhok ni Doña Diwa habang ito ay natutulog dahil sa epekto ng gamot na ipinaiinom dito. Si Lourdes mismo ang nag-video ng lahat gamit ang kanyang telepono, maingat na sinisigurado na ang mukha ni Cardo ay hindi makikita. Tanging ang gunting at ang mga nalalagas na buhok lamang. Pagkatapos, itinulak nito ang natutulog na si Doña Diwa sa upuan sa harap ng salamin. Inilagay ang gunting sa sahig at sinabihang tumakas na si Cardo at huwag kailanman magpapakita. Patawarin niyo po ako, senyorito. Humagulgol si Mang Cardo. Napilitan lang po ako. Mas mahalaga po sa akin ang buhay ng aking mga anak. Napapikit si Sinag. Ang bigat na nararamdaman niya ay napalitan ng isang nag-aalab na galit. Galit hindi kay Mang Cardo, kundi kay Lourdes at sa sarili niya dahil hinayaan niyang mangyari ang lahat ng ito. Hindi niyo po kasalanan, Mang Cardo, sabi ni Sinag. Ang boses ay matatag na ngayon. Biktima lang din po kayo, pero kailangan po namin ng tulong niyo. Kailangan niyo pong tumestigo. Hindi ko po kaya. Kaya niyo, sabi ni Lakas. Inilabas ang kanyang telepono. Habang naghahanap tayo, Sinag, inatasan ko na ang mga tauhan ko na sundan ang bawat galaw ni Lourdes. Mukhang nalaman niyang may naghahanap kay Mang Cardo. May mga kahina-hinalang sasakyan na nagmamasid sa labasan ng baryo. Biglang nagbago ang hangin sa loob ng kubo. Ang takot ay napalitan ng panganib. Wala na tayong oras, sabi ni Lakas. Mang Cardo, kung hindi ka sasama sa amin ngayon, baka hindi ka na namin mailigtas pa. Nangangako kami, poprotektahan namin ang pamilya mo. Ililipat namin kayo sa isang ligtas na lugar. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin ang katotohanan. Tumingin si Mang Cardo sa kanyang asawa. Pagkatapos ay sa umiiyak na si Sinag. Huminga siya ng malalim, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Tumango siya. Habang papalabas sila ng kubo, papalubog na ang araw. Ang tensyon ay ramdam na ramdam. Alam nilang sa bawat hakbang nila palayo, papalapit sila sa isang mas malaking panganib. Ang paghahanap sa katotohanan ay tapos na. Ang laban para sa hustisya ay ngayon palang magsisimula. Pagdating nila sa sasakyan, tumawag ang isa sa mga tauhan ni Lakas. Sir, nawala sila. Ang mga sasakyang nagmamasid, biglang umalis. Ano? Sabi ni Lakas. Imposible. Hindi, sir. Ang masama pa. Nawawala rin ang target, si Mang Cardo. Hindi na namin siya makita. Nagkatinginan si Sinag at Lakas. Naintindihan nila ang lahat. Hindi na kailangan ni Lourdes na bantayan pa sila. Nakuha na nito ang gusto nito. Sa gabing iyon, bago pa man ang pagdinig sa korte, ang kanilang pinakamahalagang testigo ay bigla na lamang naglaho. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik. Isang lugar kung saan ang bawat bulong ay umuugong at ang bawat hininga ay tila napakalakas. Para kay Sinag, ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang paghampas ng maso sa kanyang dibdib. Nakaupo siya sa tabi ni Lakas, ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng mesa, nanginginig. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Lourdes de Magiba. Ang kanyang postura ay perpekto, ang kanyang mukha ay kalmado, isang maskara ng kumpiyansa at tagumpay. Ang pagkawala ni Mang Cardo ay isang malaking dagok. Lahat ng kanilang pag-asa ay nakasalalay sa testimonya nito. Ngayon, wala na sila halos na maipanglalaban. Ang kaso, na dapat sana'y tungkol sa panloloko at pamimeke, ay naging isang simpleng he said, she said na laban. At sa mata ng batas na tumitingin lamang sa mga dokumentong may pirma, si Sinag ang lumalabas na dihado. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Lourdes ay magaling.
Ipiniresinta niya ang lahat ng mga dokumentong pinirmahan ni Sinag. Bawat isa ay legal at may selyo. Ipinakita niya ang mga bank record ng pautang na ibinigay ni Lourdes kay Sinag at ang kabiguan ni Sinag na bayaran ito sa takdang panahon. Sa papel, ang lahat ay malinis. Isang lehitimong transaksyon sa negosyo. Your Honor, sabi ng abogado ni Lourdes, ang nangyari ay simple lamang. Si G. Alvaro, sa kanyang pagnanais na palawakin pa ang kanyang imperyo, ay nangailangan ng kapital. Ang aking kliyente na may mabuting puso at pagtingin kay G. Alvaro ay nag-alok ng tulong. Ngunit sa kasamaang palad, si G. Alvaro ay nabigong tuparin ang kanyang obligasyon. Ang paglilipat ng kontrol sa kumpanya ay hindi pagnanakaw. Ito ay ang legal na resulta ng isang napagkasunduang kontrata. Walang maipanlaban si Lakas. Ang bawat tanong niya kay Lourdes sa witness stand ay sinasagot nito ng may ngiti. Pinapalabas na siya ang biktima, isang babaeng nagmahal at nagtiwala. Ngunit sinamantala lamang. Minahal ko si Sinag, sabi ni Lourdes sa harap ng hukom. Ang mga mata ay may tamang-tamang dami ng luha. Sinubukan ko ring alagaan ang kanyang ina, ngunit ang kanyang pagiging pabaya at ang kanyang mga maling desisyon sa negosyo ang nagdala sa kanya sa sitwasyong ito. Masakit man para sa akin, kailangan kong protektahan ang aking sariling interes. Ang kasinungalingan ay napakakinis, napakakintab, na halos maniwala na rin si Sinag. Napatingin siya sa mga hurado. Ang kanilang mga mukha ay puno ng awa. Awa para kay Lourdes. Mayroon pa ba kayong ibang testigo, Attorney Robles? Tanong ng hukom. Huminga ng malalim si Lakas. Wala na po, Your Honor. Sa mga salitang iyon, isang mapagwaging ngiti ang sumilay sa labi ni Lourdes. Tapos na ang laban. Panalo na siya. Ipupukpok na sana ng hukom ang kanyang malyete nang biglang bumukas ng malakas ang pinto sa likuran ng korte. Ang lahat ay napalingon. Isang matinding liwanag mula sa labas ang pumasok. At mula sa liwanag na iyon, dalawang anino ang nabuo. Ang isa ay matangkad at pamilyar. Ang isa ay maliit at nanginginig. Si Lakas ay napangiti. Your Honor, sabi niya, tumayo ng may bagong lakas. It seems I was mistaken. The defense calls one more witness to the stand. Habang dahan-dahang naglalakad ang dalawang tao sa gitna ng pasilyo, ang katahimikan sa korte ay napalitan ng mga bulungan. Si Mang Cardo, kasama ang ilang security personnel na ipinadala ni Lakas sa huling sandali, ay naroon. At ang kasama niya, ang matangkad na anino, ay ang matandang kasambahay mula sa Hacienda Amihan. Ang mukha ni Lourdes ay biglang namutla. Ang maskara ng kumpiyansa ay nabasag. Mabilis na umakyat sa witness stand si Mang Cardo. Nanginginig ang boses, ngunit buo ang loob. Isinalaysay niya ang lahat ng katotohanan. Ang pananakot, ang pera, ang pagvideo, ang buong utos ni Lourdes noong gabi ng mga gunting. Sinungaling, sigaw ng abogado ni Lourdes. Objection, Your Honor. Hearsay. I have proof, sabi ni Lakas, at inilabas niya ang isang maliit na bagay na nakabalot sa plastic. Ito ang botones na ibinigay sa kanya ng matandang kasambahay. Your Honor, this pearl button was found at the scene of the crime. It does not belong to my client's mother, pero nagsignal si Lakas sa isang court officer. Ipinakita nila sa screen ang isang malaking litrato ni Lourdes na kuha mula sa isang society event ilang linggo na ang nakalipas. At sa manggas ng kanyang suot na mamahaling bestida, malinaw na makikita ang isang hilera ng mga butones na gawa sa perlas, kaparehong-kapareho ng nasa ebidensya. Isa sa mga yon ay nawawala. Ang huling ebidensya ay inilabas, ang video. Nakuha ni Lakas ang isang court order para buksan ang cloud storage ni Lourdes. At doon, nakatago sa isang secret folder. Naroon ang video na siya mismo ang kumuha. Ang video na dapat sana'y pan-blackmail niya kay Mang Cardo
ay ang siya ngayong magiging katibayan ng kanyang krimen. Habang pinapanood ng buong korte ang malupit na paggupit sa buhok ng isang walang kalaban-laban na matanda, ang katahimikan ay naging isang kolektibong paghinga ng galit at pagkasuklam. Tapos na ang lahat. Lourdes de Magiba, sabi ng hukom, ang boses ay matigas na parang bakal. This court finds you guilty of fraud, perjury, coercion, and physical assault. Arrest her. 2 pulis ang lumapit kay Lourdes. Ang kanyang pagwawagi ay naging isang desperadong pagwawala. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Akin ang lahat ng ito. Akin! Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang huling target. Tumingin siya ng diretso kay Sinag, ang mga matay puno ng walang katapusang pagkamuhi. Hindi pa tayo tapos, Sinag Alvaro. Sigaw niya, ang boses ay umuugong sa buong silid. Hindi pa ito tapos. Ngunit para kay Sinag, ang boses na yon ay tila hangin na lamang. Tapos na. Nanalo sila. Nang matapos ang lahat, at habang papalabas sila ng korte, napansin ni Sinag ang isang pamilyar na mukha sa karamihan. Ang matandang kasambahay na tumulong sa kanila. Nilapitan niya ito. Salamat po, sabi niya. Ang boses ay puno ng pasasalamat. Salamat po sa katapangan ninyo. Ngumiti ang matanda. Ang pagmamahal sa Doña Diwa ang nagbigay sa akin ng lakas, senyorito. Ngayon, umuwi na kayo. May isang taong naghihintay sa inyo. Siya ang tunay na laban na kailangan ninyong ipanalo. Ang mga salita ng kasambahay ay tumama sa puso ni Sinag. Tama siya. Ang laban sa korte ay tapos na. Ngunit ang pinakamahalagang laban ng kanyang buhay ay ngayon pa lang magsisimula. Ang tagumpay sa korte ay dapat sana'y magaan sa pakiramdam. Ngunit para kay Sinag, ito'y isang bigat na lalo pang bumaon sa kanyang puso. Oo, naibalik sa kanya ang kumpanya. Oo, napatunayan niya ang katotohanan. Ngunit nang umuwi siya sa Hacienda Amihan, ang malawak na bahay ay sumalubong sa kanya ng parehong katahimikan. Parehong kalungkutan. Walang nagbago. Ang pinakamahalagang bagay ay sira pa rin. Iniwan niya ang kanyang business suit sa kotse. Pumasok siya sa bahay hindi bilang si Sinag Alvaro, ang CEO, kundi bilang si Sinag ang anak na nagkasala. Naabutan niya ang kanyang ina sa hardin, nakaupo sa wheelchair na itinutulak ng isang bagong nurse. Nakatingin ito sa mga rosas, ngunit ang mga mata nito ay blanko. Ang buhok nito ay nagsisimula ng tumubo, ngunit ang maikling ayos nito ay isang permanenteng paalala ng bangungot na kanilang pinagdaanan. Ako na po ang magtutulak, sabi ni Sinag sa nurse sa mahinang boses. Tumango ang nurse at tahimik na umalis. Binibigyan sila ng espasyo. Hawak ni Sinag ang wheelchair. Ang unang pagkakataon na mahawakan niya ito ay parang 1,000 karayom ang tumusok sa kanyang mga palad. Ito ang simbolo ng kanyang kapabayaan. Kinabukasan, sinimula ni Sinag ang kanyang bagong routine. Hindi na siya pumasok sa opisina. Tinawagan niya si Lakas at formal na inalok dito ang posisyon bilang acting CEO, isang bagay na dapat sanay matagal na niyang ginawa. Ang imperyo na dati sentro ng kanyang mundo ay inilagay niya sa pangalawang prioridad. Ang una at nag-iisa niyang prioridad ngayon ay ang babaeng nasa harap niya. Sinubukan niyang gawin ang lahat. Isang umaga, maaga siyang gumising para ipagluto ito ng almusal. Inihanda niya ang paborito nitong sinangag at pritong isda. Dinala niya ito sa silid nito sa isang tray. Maingat na inayos. Ma, kain na po tayo, sabi niya. May pilit na ngangiti. Kinuha ni Diwa ang tinidor, tumikim ng isang subo ng kanin at ibinaba ito. Hindi na niya ito muling ginalaw. Ang pagkain ay nanatiling malamig sa kanyang harapan. Isang hapon, nakita niyang nakaupo lang ito sa sala. Kinuha niya ang isang makapal na libro mula sa estante, ang librong madalas nitong basahin sa kanya noong bata pa siya.
Umupo siya sa sahig sa tabi ng wheelchair nito. "Ma, babasahan po kita," sabi niya. Sinimulan niyang basahin ang kwento. Ang boses niya ay nanginginig sa simula, ngunit kalaunan ay naging kalmado. Nagbasa siya ng nagbasa. Bawat pahina ay isang pag-asa na may maririnig siyang reaksyon, isang kibot ng labi, o isang kislap man lang sa mga mata. Ngunit wala. Patuloy lang itong nakatingin sa malayo, na para bang ang boses niya ay hangin lamang na dumadaan. Lumipas ang mga araw. Ang bawat pagsubok ni Sinag ay sinalubong ng isang pader ng katahimikan. Nilinis niya ang buong hardin. Itinanim ang mga paboritong bulaklak ni Diwa. Inayos niya ang nabasag na picture frame ng kanyang ama. Inilagay niya ito sa tabi ng kama nito. Ngunit ang mga mata ni Diwa ay nanatiling sarado sa lahat ng kanyang ginagawa. Ang bawat araw ay isang parusa, isang mabagal na pagpapahirap na alam niyang nararapat sa kanya. Naramdaman niya ang frustration, ang pagod, ang pagnanais na sumuko. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ito, tinitingnan niya ang maikling buhok ng ina at naaalala niya ang kanyang kasalanan. Hindi siya susuko. Utang niya ito dito. Isang gabi, pagkatapos ng isa na namang mahabang araw ng kabiguan, hindi na niya namalayan na nakatulog siya sa sahig habang nakasandal sa kama ng ina. Ang isang kamay ay nakapatong sa kumot na tumatakip dito. Sa gitna ng kanyang mahimbing na tulog, naramdaman niya ang isang bagay sa kanyang ulo. Isang napakagaan na haplos. Dahan-dahan. Paulit-ulit. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Sa dilim ng silid na tinatagos lamang ng sinag ng buwan mula sa bintana, nakita niya ito. Ang kamay ng kanyang ina na matagal nang hindi gumagalaw ng may sariling kusa ay marahang humahaplos sa kanyang buhok. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang mga mata ni Diwa ay nakatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakita niyang hindi na ito blangko. Mayroong isang emosyon doon. Isang emosyon na matagal na niyang hindi nakita. Hindi ito galit. Hindi ito awa. Ito ay ang pamilyar na pagmamahal ng isang ina. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Tanging ang marahang haplos at ang mga luhang nagsimulang dumaloy sa mga pisngi ni Sinag. Ang pader na bakal na matagal na panahong nakapalibot sa puso ni Diwa ay nagsimulang magpakita ng isang maliit na bitak. At para kay Sinag, ang maliit na bitak na yon ay mas maliwanag pa kaysa sa sikat ng araw. Ang haplos na yon ay naging susi. Susi na dahan-dahang nagbukas sa pintong matagal nang nakasara. Hindi ito naging madali. May mga araw pa rin na si Diwa ay bumabalik sa kanyang katahimikan. Ngunit ngayon, may mga sandali na ng liwanag. Isang bahagyang pagtango. Isang kislap sa mga mata. Isang halos hindi marinig na salita. At para kay Sinag, ang bawat isa sa mga ito ay isang napakalaking tagumpay. Isang hapon, habang ang araw ay papalubog at nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, magkatabi silang nakaupo sa beranda. Si Diwa ay nasa kanyang wheelchair at si Sinag naman ay nasa isang silyang tumba-tumba sa tabi nito. Matagal silang walang imik. Pinapanood lamang ang pagbabago ng kulay ng langit. Alam mo anak, natigilan si Sinag. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang muli ang buong pangungusap mula sa kanyang ina. Napalingon siya rito. Nakatingin ito sa malayo, ngunit alam niyang siya ang kinakausap nito. Noong mga panahong iyon, pagpapatuloy ni Diwa, ang boses ay mahina at medyo paos, ngunit malinaw. Ang bawat araw ay parang gabi, madilim, malamig, at nakakatakot. Pakiramdam ko, naglalakad ako sa isang napakahabang pasilyo na walang bintana at walang pinto. Nag-iisa. Napayuko si Sinag. Ang bawat salita ay isang dagok sa kanyang puso. Ma, patawad.
Hayaan mo muna akong magsalita, anak, sabi ni Diwa. At sa unang pagkakataon, lumingon ito at tumingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay malungkot, ngunit wala ng bakas ng kawalan. Ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang ginawa ng babaeng yon. Ang masakit ay ang pakiramdam na pati ikaw, pati ang sarili kong anak, ay binitawan na ako sa dilim na yon. Hindi na napigilan ni Sinag ang mga luha. Tumulo ang mga ito nang walang tunog sa kanyang mga pisngi. Hinayaan lang niya ang sakit. Hinayaan niyang sunugin nito ang lahat ng kasalanan at pagkukulang niya. Alam ko, ma. Alam ko. At habang buhay ko yung pagsisisihan, sabi niya sa basag na boses. Umiling si Diwa. Itinaas nito ang kanyang kamay na bahagya pang nanginginig. Inabot ito ni Sinag at mahigpit na hinawakan. Ang pagsisisi ay isang mabigat na pasanin, Sinag. Huwag mo itong dalhin habang buhay, sabi nito. Noong mga araw na hindi ako nagsasalita, hindi ibig sabihin ay hindi kita nakikita. Nakikita kita. Naririnig kita. Naramdaman ko ang bawat pag-aalaga mo, ang bawat pagtitiis, ang bawat paghingi mo ng tawad kahit walang salitang lumalabas sa bibig mo. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Diwa. At sa bawat araw na yon, para kang isang kandila na dahan-dahang nagbibigay liwanag sa madilim na pasilyo. Noong una, maliit lang na liwanag. Hanggang sa unti-unti, nakakakita na ulit ako ng daan palabas. Isinandal ni Sinag ang kanyang noo sa magkahawak nilang kamay. Akala ko, huli na ang lahat para sa atin, ma. Hindi pa huli ang lahat hanggat humihinga pa tayo, sagot ni Diwa. Ngunit sana, ito ay maging isang aral para sa iyo, anak. Ang yaman, ang kapangyarihan, lahat ng yan ay palamuti lamang. Madaling masira, madaling mawala. Ngunit ang pamilya, ang pagmamahal, iyan ang pundasyon. Kapag pinabayaan mo ang pundasyon, guguho ang lahat ng ipinatong mo rito. Sa sandaling iyon, sa paglubog ng araw, isang bagong umaga ang sumisikat para sa kanilang dalawa. Ang mga pader ay tuluyan ng gumuho. Ang mga sugat, bagamat may peklat na may iwan, ay nagsisimula ng maghilom. Nagulat si Diwa nang biglang tumawa si Sinag ng bahagya habang umiiyak. Ano ang nakakatawa, anak? Naalala ko lang po nung bata ako, sabi ni Sinag, pinupunasan ng kanyang mga luha. Nahulog ako sa puno ng bayabas. Grabe ang iyak ko. Sabi niyo sa akin, huwag kang umiyak, lalaki kang matapang. Tapos ngayon, heto ako, parang bata na umiyak sa harap niyo. Ngumiti si Diwa, isang tunay at malawak na ngiti na matagal nang hindi nakikita sa kanyang mukha. Ang pag-iyak ay hindi tanda ng kahinaan, Sinag. Minsan, ito ang pinakamatapang na bagay na maaari mong gawin. Dahil ibig sabihin, handa ka nang maghilom. Kinuha nila ang lumang photo album na matagal ding nawala. Magkatabi silang tiningnan ang mga litrato, binabalikan ang mga masasayang alaala. Ang bawat pahina ay isang hakbang palayo sa madilim na nakaraan. Sa gitna ng kanilang pagtatawanan, biglang nagring ang telepono ni Sinag. Nakita niya ang pangalan ni Lakas sa screen. Nag-atubili siyang sagutin ito. Sagutin mo, sabi ni Diwa. Nagpaalam si Sinag sandali. Lakas, napatawag ka? Sinag, good news. Masayang sabi ni Lakas sa kabilang linya. May isang investor galing Singapore. Gustong-gusto niya ang proposal na ginawa natin noon. Ito na yon, pare. Ito na ang pagkakataon para maibalik sa dati ang lahat. Pero, kailangan kanilang makausap. Kailangan mong lumipad papuntang Singapore sa lalong madaling panahon. Baka abutin ka ng ilang buwan doon para ma-finalize ang lahat. Natigilan si Sinag. Ang pagkakataong matagal na niyang hinintay. Ang daan pabalik sa tuktok. Tumingin siya sa pinto ng beranda, kung saan nakatanaw sa kanya ang kanyang ina. May ngiti sa mga labi.
Ang mundo ng negosyo ay muling kumakatok. Ang dating buhay niya ay muling tumatawag. Katahimikan. Iyon ang namayani sa linya matapos sabihin ni Lakas ang balita. Para kay Sinag, ang katahimikang yon ay isang malakas na ingay ng dalawang mundong nag-uumpugan sa kanyang isipan. Sa isang panig, ang kinang ng Singapore, ang pangako ng pagbangon, ang tawag ng imperyong minsan niyang binuo. Sa kabilang panig, ang payapang liwanag ng dapit hapon sa beranda, ang ngiti ng kanyang ina, ang init ng kanilang magkahawak na kamay. Sinag, nandyan ka pa ba? Tanong ni Lakas. Huminga ng malalim si Sinag. Tumingin siyang muli sa kanyang ina. Nakatingin pa rin ito sa kanya. Hindi nagtatanong, hindi nanghuhusga. Naghihintay lamang. At sa mga matang yon, nakita ni Sinag ang sagot. Lakas, sabi ni Sinag, at sa unang pagkakataon, ang kanyang boses bilang isang negosyante ay buo at desidido, ngunit sa isang kakaibang paraan. Salamat sa balita, pero hindi ako pupunta. Ano? Sinag, sigurado ka ba? Ito na yung hinihintay natin. Ang hinihintay natin noon, Lakas, ay iba na sa hinihintay ko ngayon. Sagot ni Sinag, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ikaw ang CEO, di ba? Kaya mo na yan. Kung kailangan nila ng Alvaro, ikaw ang Alvaro ngayon. Buo ang tiwala ko sa'yo. Bago pa man makasagot si Lakas, ibinaba na ni Sinag ang tawag. Isinilid niya ang telepono sa kanyang bulsa, na para bang isinisilid niya na rin pabalik ang kanyang dating buhay. Naglakad siya pabalik sa beranda at umupo muli sa tabi ng kanyang ina. Sino yon, anak? Tanong ni Diwa. Si Lakas lang po, tungkol sa trabaho. Sagot ni Sinag at inabot ang kamay nito. Pero hindi na mahalaga yon. Tinitigan siya ni Diwa, ang mga matay tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Sigurado ka, anak? Hindi mo ba pinagsisisihan? Umiling si Sinag. Ma, buong buhay ko, hinabol ko ang tagumpay. Akala ko, ang tagumpay ay nasusukat sa laki ng kumpanya, sa dami ng pera sa bangko. Iyon pala. Habang hinahabol ko ang mga bagay na kumikinang, nabitawan ko ang nag-iisang bagay na tunay na ginto. Tumingin siya sa mga mata nito. Ikaw po yun, ma. Ang panahon na kasama kita. Ang bawat sandali. Ito ang tunay na yaman. Isang luha ng kaligayahan ang dumaloy sa pisngi ni Diwa. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Ang mahigpit na hawak ng kamay ng kanyang anak ay sapat ng sagot. Ang mga sumunod na araw, linggo at buwan sa Hacienda Amihan ay napuno ng mga simpleng sandali na bumuo ng isang bagong pundasyon para sa kanilang pamilya. May mga umaga na magkasama silang magkakape sa hardin, pinapanood ang pagsikat ng araw. May mga hapon na itinutulak ni Sinag ang wheelchair ng ina sa ilalim ng mga puno. Nagkukwentuhan tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa negosyo, tungkol sa mga ibon, sa mga bulaklak, sa mga pangarap. Ipinagpatuloy ni Sinag ang pagbabasa ng mga libro para dito. Ngunit ngayon, si Diwa ay nakikinig na, tumatawa sa mga nakakatuwang bahagi, at minsan ay umiiyak sa mga malulungkot na eksena. Isang araw, dinala ni Sinag ang isang canvas at mga pintura sa beranda. Ano yan? Tanong ni Diwa. Sabi niyo po noon, pangarap niyong matutong magpinta. Sagot ni Sinag, hindi pa po huli ang lahat. At sa ilalim ng kanyang paggabay, ang nanginginig na kamay ni Diwa ay muling natutong humawak ng pinsel. Ang una niyang ipininta ay hindi perpekto. Isang larawan ng dalawang tao, isang malaki at isang maliit, na magkahawak kamay habang pinapanood ang paglubog ng araw. Simple lang ito, ngunit para sa kanila, ito ang pinakamagandang obra sa buong mundo. Ang Alvaro Holdings, sa ilalim ng pamumuno ni Lakas, ay unti-unting bumangon. Naging mas matatag, mas makatao.
Minsan, dumadalaw sila sa hasyenda hindi para pag-usapan ng negosyo, kundi para makikain ng merienda at makipagkwentuhan tulad ng dati nilang ginagawa. Ang hasyenda amihan ay muling naging isang tahanan. Hindi na ito isang ginintuang hawla ng kalungkutan, kundi isang santuwaryo ng kapayapaan at paghilom. Isang hapon, habang magkasama silang nagmamasid sa papalubog na araw, isinandal ni Diwa ang kanyang ulo sa balikat ni Sinag. Ito, bulong ni Diwa, ang boses ay puno ng kontentong damdamin. Ito ang tunay na yaman, anak ko. Niyakap ni Sinag ang kanyang ina. Tumingin siya sa kalangitan, sa mga ulap na kulay ginto. Ngumiti siya, isang ngiting totoo, payapa, at puno ng pasasalamat. Hindi niya naibalik ang kahapon, ngunit sa wakas, natagpuan niya ang kanyang ngayon. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Sinag Alvaro na siya ay tunay na mayaman. At dito po nagtatapos ang mapusong paglalakbay ni Sinag at ng kanyang ina, si Diwa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang paglalakbay kasama namin sa bawat kabanata. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Bawat salita, bawat emosyon ni Sinag at Diwa ay ramdam na ramdam ko. May mga pagkakataong kasabay nila akong nasaktan at may mga sandaling kasabay din nila akong bumangon at umasa. Sapagkat ang kwento nila ay salamin ng ating mga sariling buhay. Nagkakamali tayo, naliligaw ng landas, at minsan ay nabubulag sa mga bagay na akala natin ay mahalaga. Ngunit ang kwentong ito ay isang paalala na habang may paghinga, may pag-asa. May pag-asang magbago, may pag-asang magpatawad, at higit sa lahat, may pag-asang umuwi sa tunay na tahanan, ang pagmamahal ng ating pamilya. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Naway baunin ninyo ang liwanag ng kwentong ito sa inyong araw-araw na pamumuhay hanggang sa ating muling pagsasama.